Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kaniyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat, wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kaniyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakapaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kaniyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang nanggigalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito kung paano pinagaling at pinatawad ni Jesus Nazareno ang isang paralitikong nakaratay sa kaniyang higaan na dinala pa sa kaniya sa pamamagitan ng pag-alis ng bubong. Subalit pagmasdan ninyo, dala ng inggit at puot, itinuring ng mga eskriba na ang ginawang pagpapatawad ni Jesus ng kaniyang kasalanan ay isa daw kalapastanganan sa Diyos. Para sa kanila, tanging Diyos Ama lamang ang may karapatang magpatawad ng kasalanan. Subalit, batid ni Jesus Nazareno ang kanilang pag-iisip. Kaya anong ginawa ni Jesus? Hinamon sila at tinanong kung ano nga ba ang mas madali, ang sabihin sa paralitiko na pinatawad na siya sa kaniyang kasalanan o kayang sabihin na gumaling na siya sa kaniyang karamdaman. At pagmasdan ninyong mabuti, nasaksihan ng lahat kung paano pinatunayan ni Jesus Nazareno na siya ay may kapangyarihan mula sa Diyos Ama. Hindi lamang ang kagalingang espiritual o kagalingang pisikal, kung hindi kabuuang kagalingan ang daladala ni Jesus Nazareno. Sa bandang huli, namangha ang mga tao sa ginawa ni Jesus Nazareno na isang himala at kababalaghan. Mga kapatid kay Kristo, nais ng Panginoon na magtamo tayo ng ganap na kagalingan. Uulitin ko po, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng ganap na kagalingan. At alam ninyo, isang bahagi lamang ang kabuuang kalusugan ng ating pagkatao o yung kagalingang pisikal. Malaking bahagi ng kabutihang hinahangad ng Diyos ang pagbubuo ng ating nasirang pagkatao. Uulitin ko po, malaking bahagi ng kabutihang hinahangad ng Diyos ang pagbubuo ng nasira nating pagkatao. At alam po ninyo, ang kasamaan at kasalanan ang sumisira sa ating pagkatao. Kaya kung inyong mapapansin, hindi agad-agad pinagaling ni Jesus ang paralitiko. Bago ang pagpapagaling, pinatawad muna niya ang kaniyang kasalanan. Dahil sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan, tayo ay gumagaling din sa ating espiritual na kahinaan. Kaya nga, ang kagalingang kaloob ni Jesus Nazareno, isang ganap na kagalingan. Dahil ang kagalingang ito, hindi lamang lunas sa ating mga sakit at karamdaman, kung hindi kasama dito ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan at pagpapanibago ng ating buhay. Hindi lamang pisikal na kagalingan, kung hindi kagalingang emosyonal at espiritual. Kaya nga kung tawagin natin total healing, kagalingang kabuuan, ganap na pagaling.
Kaya nga mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan, ang hangad ng Diyos, hindi lang kagalingang pisikal, kung hindi unang-una, kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Bakit? Dahil kasalanan po ang nagpapalayo sa atin sa piling ng Diyos. Uulitin ko sapagkat ito'y napakahalaga, mga kapatid, ang kasalanan po ang nagpapalayo sa atin sa piling at presensya ng Diyos. Mapapansin ninyo ito, kapag tayo'y punong-puno ng kasalanan, nararanasan natin na tila baga minsan nawawalan tayo ng lakas ng loob na humarap at makipagbunuan sa hamon ng buhay, sapagkat nadarama natin na tila baga napakalayo natin sa Diyos. Dahil ang kasalanan, hinahadlangan niya ang mga biyayang dapat tinatanggap natin mula sa Diyos. Gayunpaman, mulit-muli ninanais ni Jesus Nazareno na palakasin ang ating loob at ibalik muli ang tunay nating dignidad sa pamamagitan ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan at pagbibigay sa atin ng kabuuang kagalingan. Mga kapatid kay Kristo, ganitong kagalingan din, gaya ng ginawa ni Jesus Nazareno sa paralitiko, ang hangad niya sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po dapat laging dumudulog sa mapagmahal at mapagpatawad na Diyos. Dahil si Jesus, wala siyang ibang hinangad kung hindi ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at ng ating kabuuang kagalingan. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.